So, yung pagsigaw, for you, it's okay. Kasi hindi ko hindi ko saklaw ang magiging emosyon ng partner ko. So there will be circumstances wherein probably he will raise his voice Okay. on my daughter. Yun, acceptable for me. Hindi ako sumasang-ayon dun sa parte yung pagsigaw. Okay lang sa akin na pagsabihan mo yung bata. Na pangaralan mo yung bata. Pero wag mong sisigawan. Ako lang ang may karapatan na sigawan niyang anak ko. Ito, napag-aralan ko to sa psychology class namin when I was taking up education on how to handle kids. Akala ko zoology kinuha mo. Zoology ka dyan. Shoutout muna tayo! Thanks for watching at Andre Embuido 8879 at sa lahat ng staff ng David Salon sa 3rd floor ng Market, Taguig. Scar, may bibigay ako sa yung scenario. Okay. Kunyari, you're a single mom. Okay. Now, you have a 10-year-old daughter. Okay? So, meron kang jowa. Kasi jowable ka. Hindi, meron kang living partner. So, ang question ko, up to what extent yung right na ibibigay mo dun sa partner mo when it comes to disciplining your daughter? Well, since we're living in one roof, no? Kasi syempre we're parang trying to start a new family, right? So, I'll give 100%. Kasi magiging katuwang ko siya doon sa pagpapalaki sa anak ko. So, 100%. Kasama ba dito yung pagpalo? Kasi di ba sa mga Pilipino, that's di ba? Na pinapalo, na kumbaga sinisigaw-sigawan. So, ano yung kasama doon sa 100%? Ang kasama sa 100% is to discipline, but not necessarily having to lay your hands on my daughter. Okay. So, yung pagsigaw, for you, it's okay? Kasi hindi ko saklaw ang magiging emosyon ng partner ko. Depende din yan kasi kung ano yung magiging outcome pagka kinakausap niya yung anak ko. So, there will be circumstances wherein probably he will raise his voice on my daughter the same way na ako, feeling ko, dadating din yung point na na I'll be raising my voice on my daughter depending on kung ano yung niya, kung ano yung behavior niya. Yun, acceptable for me. Sa inyo ba, na nanonood, ano ba sa tingin niyo? I-comment nyo nga kung kayo ba ay nag-agree sa akin? How about you? Kasi para sa akin, hindi, kasi hindi ako sumasang-ayon dun sa parte yung pagsigaw. Okay. Para sa akin, kung nandun man ako sa situation na yon, okay lang sa akin na pagsabihan mo yung bata. Na pangaralan mo yung bata. Pero wag mong sisigawan. I don't know para sa akin. Kasi, ko lang naman to, opinion ko lang naman to. Para sa akin, kasi it's a form of violence. Para sa akin, Yeah. So, parang, ang iniisip ko kasi dyan, Scar, kung kaya mong sigawan ang anak ko, what's next to that sigaw? So, let's say, for example, ginalit ka niya ngayon, sinigawan mo. And let's say, for example, later on, mas matindi yung nagawa niyang pagkakamali. What's next? Diba? Papaluin mo na ba yan? Yun yung ko naman. Alam mo naman ako, advance ako mag-isip. So, syempre, ayoko nang dumating sa point na sisigaw siya. So, let's say, for example, meron siyang problema sa anak ko. Diba? Yung disrespect. Na isubtitle niya. So, doon na lang sa, masuk yan. Hindi niya sinigawan. No? Subtitle lang, Basahin mo lang, Hindi yun. Yun yung ko, Scar. Parang, ako lang ang may karapatan na sigawan niyang anak ko. Okay. Pero, paano kung hindi ka naman effective for your daughter?
Mm. in disciplining her. Ganun, no? Hindi, kasi Scar, nanggagaling ako dun sa point na, kaya malakas ang loob ko na sabihin dun sa partner ko na wag mong sisigawan yung anak ko. Kasi nanggagaling ako dun sa, kasi kaya ko. Effective ako na na parent. Wow! Ay, kunwari lang po, Pamarisan! Hindi, kumbaga nanggagaling ako dun sa, kung halimbawa kasing kukuha ako ng partner, di ba? I will be 100% responsible dun sa anak ko. So ngayon, ang para sa akin, mag-uusap kami. Ito ang sabi ng dad mo or ng papa mo or kung ano yung tawag niya, ng tito mo, ito daw yung ginawa mo. Anong nangyari? Pag hindi ko nagustuhan yung niya, ako na. Oo. Wait, kasi syempre, di ba? Ito scenario lang na for instance, you're talking to your daughter, no? Tapos, syempre, you're trying to get her side on the story, on what transpired, di ba? Pero kasi sometimes, hindi mo maaalis na ang mga bata, parang emotional, so iiyak. So once na umiyak, medyo naiiba yung naiiba yung approach ng moms. Kumbaga, nagsosoften yung heart. So, parang hindi na ngayon nare-reach yung goal. Oo. Kasi syempre, titigil na eh. Pag umiyak na yung bata, titigil ka na. Change me. Change you? Ibahin mo ko. Hindi, kasi kasama doon sa sinasabi ko sa iyo kanina na I will be an effective parent doon sa daughter, hindi mo ako madadala sa ganyan. Kasi ako yung personality ko talaga, hindi mo ako madadala sa iyak-iyak mo. Kumbaga, I have to be logical. Kasi para sa akin, kumbaga, dito pinoprotektahan ko yung relationship din kasi nila nung anak ko dun sa partner ko. So, parang sa akin, gusto ko, yung kaming dalawa, magkapaliwanagan kami kung ano yung nangyari. Pero para sabihin mo na, yung mag-change yung goal ko. Ako naman, ko to ha? But if you want to protect yung relationship ng daughter mo with your partner, then if you are going to sit down with your daughter, kailangan nandun din sa yung partner mo. Kasi kailangan mong ma-instill dun sa mind ng daughter mo na na kayo kumbaga parent figure yung boyfriend mo. Okay. Yung ka-live-in partner mo. Kasi para mag-grasp niya na kung ano yung responsibility mo sa akin bilang anak, responsibility din ng partner mo sa akin yon. Okay. Sa akin kasi yun talaga yung ko, Scar. Ewan ko, i-comment nyo nga kung nag-a-agree ba kayo sa sinasabi ko na sa akin talagang absolute, walang sigawan na mangyayari. Ako lang. Absolute vodka. Ako lang, vodka. Absolute. Kala mo, minom tayo no? So, ayun, para sa akin kasi ganun talaga Yun yung ko. Well, anyway, kaya ako nabanggit din to sa'yo. Kasi recently, there's incident na naman Lagi na may incident. So, meron kasing nangyari. Yung napanood mong video, right? Yes. So, this is about Tony. Yeah. Not the Gonzaga. So, kay Tony Fowler. Okay. And yung partner niya. Alright. Yeah. Vince, right? Si Vince. And you know the story, right? Yes. I know the story. Do you know the story? I know the story. Galing sa ilong. So, apparently, parang, based on the video, parang sinasabi ni Vince kay Tony, na yun nga, parang ilang beses kung sinasabi sa'yo na hindi nakikinig. Hindi nakikinig yung bata. Si Tyronia. Okay. Hindi nakikinig yung bata na gano'n. So, ibig sabihin, it's not like it's the first time that it's happened. Kumbaga, yan, may series of events na. Kaya nasigawan niya. Oo, kasi nga, there's no learning naman Okay. Oo. So, ibig sabihin, parang hindi na-address yung problem. Kasi kung na-address yung problem, hindi mag-o-occur yan. Well, in my opinion. Oo. Para sa akin kasi,
nandun ako sa, sa yung explanation ni Tony na kung ano yung ginawa ng anak ko, sabihin mo sa akin. Parang doon ako na nung pinakikinggan ko siya. Sabi ko, dapat talaga yung nanay yung may dyan. Yung may right dyan. Kasi para sa akin, Scar, it's one thing na yung bata lumaki sa'yo, alam mo yun na yung nakagisnan ka niya, yung sanggol pa yan, ikaw na yung nakagis ng magulang niyan, di ba? Na parang talagang ikaw na yung tinuturing na tatay niyan. Kasi, di ba, as you said nga kanina, normal naman yung napapagalitan talaga yung bata. So, that includes yung nasisigawan. Pero yung lumaki sa'yo yung bata, pero kung yung hindi lumaki sa'yo yung bata, may tatay yan. Para sa akin, kung ako yung nanay, ayoko kasing magkaroon ng grudge yung bata dun sa partner ko. Yun naman yung sa akin. Kasi, alam mo, that can, lead to, yan yung nagiging cause ng nagiging rebelde. Kasi, alam mo, hindi natin maaalis dun sa bata na isipin, sino ka ba? Tatay ko nga, hindi naman ako ginaganyan eh. Doon ako, kasi nga advance nga ako mag-isip. So, ayun naman yung, doon ako nang gagaling na ayokong mangyari yung gano'n, na sasabihin, na parang sinabi rin ni Tony na ayokong sabihin sa akin ng anak ko na hiwalayan mo yung jowa mo. Yun naman yung sa akin. Ikaw? Sa akin naman kasi, di ba yung sinasabi mo kanina, ayoko na magkaroon ng grudge, di ba? Magkaroon ng grudge, ganyan. Sa akin ang opinion ko dyan, as long as naipapaliwanag ng maigi sa bata. Kasi ito, napag-aralan ko to sa psychology class namin when I was taking up education on how to handle kids. Akala ko zoology kinuha mo. Zoology ka dyan. Kala ko talaga. All the while, I thought. Ang sa akin, for every wrongdoing of a child, it has to really be addressed. And kunyari, let's say, napagtaasan mo ng boses. Majority ng mistakes ng mga parents is after nilang sigawan, lalambingin nila. Okay. Which is mali. Kasi dapat, pagkatapos mo siyang, let's say, sigawan or napagsabihan or what, you have to sit down with the child and explain. Okay. You have to ask the child, bakit ba kita nasigawan kanina? Bakit ba nagtaas yung boses ko? Bakit kita napagalitan? Okay. You let the child think. So you let her cognitive na mag-function, na iisipin niya, ano ba yung ginawa ko? And then you explain pag sinabi niya, kasi naglalaro ako ng PSP. Sinabihan na ako na wag na akong maglaro, pero naglaro pa rin ako. So nandun yung learning dun sa bata, na kapag ikaw pinagsabihan ka, susunod ka. Na para kasi maintindihan niya na pag siya gumawa ulit ng ganitong klase ng behavior, mangyayari ulit yung nangyari sa kanya na mapagtataasan siya ng boses, mapapagalitan siya. Okay. Oo. Pero, hindi ko sinasabi na it only applies sa negative na behavior ng bata. Ano rin to ginagamit din to for positive. Meaning? Let's say, kunyari, yung bata, pagkatapos niyang uminom ng kanyang milk, tapos inilagay niya yung kanyang cup sa sink. You have to praise the child. Okay. Sasabihin mo na, wow, ang galing naman ni ate or ang galing naman ni dinala niya yung kanyang mug dun or yung baso niya dun sa sink. Kasi that's positive reinforcement. So, alam nung bata na itong action na ginawa niya, nagme-merit ng positive, okay, nagigets ko. So, ngayon, na-decipher ngayon ng bata ang positive behavior sa negative behavior. Oo. Ikaw na. Hindi. Hindi, alam mo, ngayon ko lang na yan, yung sinasabi mo ngayon. Ano nga naman, oo. Yeah, pero sa akin ganun pa rin, wag mong sisigawan talaga. Hindi, ano naman yon, di ba? Sabi ko nga. Oo. Yun naman yung ko. But, parang ang yung sinasabi mo na,
alam niya na kapag tama ako, praise. Yeah. Pag mali ako, paggalit. Hindi naman sa paggalit, kasi hindi naman kailangan daanin sa paggalit. Kasi pwede mo namang, upuan yung bata. Huwag niyo upuan, mapipisa. Ano yun? Kawawa naman yung bata. Tagsikan mo na lang. Huwag mo nang upuan. Upuan, gusto, kawawa naman. Diba? Parang mas okay na ako dun sa pagsabihan kaysa sa upuan. Okay na ako dun sa sigawan kaysa upuan. Hindi. Kumbaga, you sit down with the child and you explain. Oo, kasi hindi ang nangyayari kasi papagalitan mo tapos hindi naman niya alam kung ano yung level ng behavior niya na kung bakit dumating sa punto na pinagsabihan mo siya. So you really have to explain para nare-realize niya. There's a realization on the child na itong particular na action na ginawa niya, mali ito. Oo. Okay. Which is common mistakes of parents. Common mistakes yan. Kasi ang gagawin lang nila, papagalitan. But hindi nila i-explain kung bakit sila nagalit. Parang yun na yun. Pagkatapos paggalita, maglaba ka na doon. Parang gano'n na lang. Sabi ko naman, child abuse. Child abuse? Pinaglaba? Child abuse? Sige, hindi. Sige. Kunyari pinaglaba, tapos pinagplancha pagkatapos, yun na child abuse na yun. Okay. Sige. Siguro lang talaga, magkaiba lang talaga tayo ng pananaw when it comes to, yun nga, yung pagkadating dun sa pagdidisiplina sa anak mo. Diba? Yun siguro. Kasi meron kasing mga bata na by nature, kailangan mo silang i-approach ng tough love. You've exerted all yung means para mapaano mo siya mapapaliwanag mo sa kanya, ma-realize niya kung ano yung mga tamang ginagawa, yung tama o maling ginagawa niya. Pero it seems hindi niya na-absorb. Okay. Kumbaga parang nasanay na siya na lagi siyang kinakausap. So, dyan minsan papasok yung kailangan mong mag-raise ng voice. Kasi you have to make her realize that you are the person of authority and that you are expecting for her to respect you. Okay. Eto naman, ibahin naman natin yung scenario. Wala lang, trip ko lang. Hindi. So, paano naman kung halimbawa, yung, let's say single ka naman. Okay? So, ngayon, yung partner mo naman, merong anak. Ganun din, may 9-year-old. Naiisip ko kasi. 9-year-old talaga kailangan. 10, mga ganun. Hindi mga ganyang age. Sabihin natin may bata. Diba? Okay. Tapos na tayo kay naka-get over na tayo kay Tony. So, kumbaga, may anak. So, ano naman yung gagawin mo para madisiplina yung bata? Ano yung way mo ng pagdidisiplina? Ako kasi lumaki ako na it's tough love Kumbaga parang yung mom ko strong talaga yung So parang ako kasi siguro that's how I'm going to raise my child. I raise the child of my partner also. Ako kasi hindi ako naniniwala sa palo kasi para sa akin that's just physical pain. So pag pinalo mo, masakit iindahin ng bata. But then once the pain is gone, wala na. And then eventually, you know what, he or she will just get used to the pain. Pero there's no learning. Okay. Oo. So ako parang siguro, i-apply ko dyan yung i-ground mo. Kukuryentehin mo. Anong dalawang hindi ka patintino? Yung ano ba yan, yung pang-revive. Ganyan ka pa meron, halika dito. Wala na salita. Pag hindi naman tumimok sa isip na tao. Ang kulit.
maybe, stand in the corner or something. Kasi ang bata, by nature, yan kiti-kiti, magalaw. Alam mo yung gusto niya, yung marami siyang ginagawa na gano'n. So, torture yun para sa bata. Yung, alam mo yung ililimit mo yung niya, activity niya na nandun lang siya, na nakaganon lang siya. Grabe ang impact nun sa bata. Oo. Kumbaga yung psychological niya na, hindi ayoko mangyari ulit ito. Kasi hindi magandang, hindi maganda sa akin to, na hindi ako makagalaw, hindi ko magawa yung gusto ko, yun. So, yun. So, talagang, yun, mag-stick sa kanya yun. May learning. Yeah, may learning. So doc, hindi na attorney, doc na ngayon. Doc na. Alam mo, Scar, dun sa mga previous videos natin, kung napansin mo, lagi tayong nag-a-agree, no? Dun sa mga, opinion. Pero dito parang naiba, no? Salungat yung natin. Oo, yung opinion natin. Well, anyway, kayo po, ano po ba sa tingin ninyo? I-comment nyo naman po sa ating comment section kung ano po yung opinion ninyo tungkol dito sa issue na to. Or kung meron pa kayong gustong idagdag na hindi namin natalakay. Or baka meron kayong mga personal experiences ninyo na gusto nyong i-share. Kasi syempre kami, our experiences are only limited. So, makakuha rin kami ng mga first-hand information po sa inyo. Yun lang naman. So, hanggang sa muli po. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.